Yes, magandang araw mga banateros worldwide. Ito na naman ang Boss Dada ninyo, another day, another uratan session. Kumusta ang buhay-buhay mga banateros? Kayo ba ay nalulungkot? Kayo ba ay nasisiyahan? Kayo ba ay naiinis sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan? Halina sa parokya. Halina sa parokya ni Boss Dada at atin na naman pong uratin, burautin, inisin, pasakitin ng mga puso ng mga hinayupak, mga demonyo, santanas, mga magnanakaw, mga iyakin, balat sibuyas, Judas, Barabas, Hestas, Santanas, mga kumag sa gobyerno. Ayan, hindi ba? So ito na naman tayo. Ganun, dating gawi. Wala naman tayong ibang gagawin kundi maging tinik sa lalamunan ng mga putragis na mga salot sa lipunan na mga konsihal, mga mayor, gobernador, congressman, senador, mga presidente, lahat ng mga salot sa lipunan. Buti na lang vice president natin di salot. Bago ang lahat, magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga banateros worldwide na nanonood. Siyempre, pasalamat din ako sa mga bago nating mga subscribers. Ayan, at siyempre yung mga loyal subscribers simula pa nung una ay nandiyan na at tumatangkilik sa lahat ng ating mga katarantaduang ginagawa sa ano po tayong Facebook, Opo, wag po kayong makakalimot sa ating Facebook. Mayroon po tayong Facebook at dyan po natin inaaway-away lahat ng mga troll. Currently, we are at 138,542 subscribers. Pero marami pa rin pong hindi pa nakaka-subscribe. Madami pa rin pong mga nanonood dito sa ating channel na nakakalimutan mag-subscribe. Enjoy na enjoy. Mag-comment, mag-share. Mas maganda, mag-subscribe din para, hindi ba? Para the more, the merrier. Paramihin natin, palaguin natin ang ating parokya. At habang dumadami tayo, mas lalo silang kinakabahan dahil mas dumadami yung nakakapanood, nakikinig, nakakapakinig sa lahat ng mga kabalbalan, mga kahayupan ng mga buwakan ng shit na mga magnanakaw sa lipunan. As usual, pasayahin natin ang araw ng lahat ng mga nanonood sa America and buong Canada, North America and the whole of Canada na nag-aaway-away. Hoy, huwag kayong mag-away-away, ha? Gaway-away ang presidente ninyo, si Donald Trump tsaka si Trudeau. Oo, yung mga economic war ng Amerika at ng Canada ngayon, ha? Ingat. Oo, syempre, relax lang. Magulong mundo talaga ngayon dahil nangibabaw noong mga nakaraang panahon ng itong mga nakaraang taon, nangibabaw mga demonyo sa mundo. Lahat naman ng mga kababayan natin sa Middle East at sa Europa, magandang hapon sa inyo. Umaga, tanghali, gabi, kung anong oras yung mapapanood ito. Mabuhay kayo dyan, mga bagong bayani sa Europa at Middle East. Abay, siyempre, di naman natin pwedeng kalimutan yung mga nandito sa Asia. The Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Depende kung anong oras yung mapapanood ito. Pero magkita-kita tayo dyan sa linggo. Magkita-kita tayo dyan sa Hong Kong. Sabado pa lang, nandyan na kami sa Hong Kong. At makakasama po natin ang buong PDP laban.
At syempre, makakasama rin po natin ng ating pinakamamahal, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamahal na mahal natin. Pinakamatalino, sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sana matuloy. Pero siya po ay dadalo. Talaga pong siya ay pupunta para makadaupang palad ang mga minamahal nating mga bagong bayaning mga malulupit na mga syempre Pilipino dyan sa Hong Kong. Kaya taas kamay mga taga Hong Kong. Oo, ako agahan ko na magpunta dyan. Si Banat, nandiyan dyan na nga yata eh. Iniwanan na kami, walang hiya na yan. Syempre si Jay Guevara, first time niyang makakalabas ng bansang Pilipinas. Oo, so syempre alagayin pa yung hayop na yan. Oo, pero pagtsatsagaan ko na rin ang buwisit na yan. Oo, kasi syempre ituturo ko siya sa sa Hong Kong. Daling ko siya sa North Korea. So kompleto po ang Baneteros Brothers. Wala lang si paring RJ. Pero soon makakasama na rin natin si paring RJ sa lahat ng mga ng mga pupuntahan natin. But for the meantime, yung 5 muna. Kami munang Baneteros Brothers na 5 ang inyong makakadaupang palad dyan sa Hong Kong. Lilibre nyo ba kami? Libre nyo nga kami. Ako Saturday nandiyan na tayo. Saturday nandiyan na tayo at magkita-kita tayo diyan sa Wan Chai. Diyan sa sa may South Horn Stadium diyan sa Wan Chai. It can house 2,500 na mga na mga attendees. Pero alam natin hindi lang 2,500 eh. Ang mga natin, mga tagasunod ng Pangulong Duterte at saka hindi lang 1,500 na 2,500 na Pilipino nandiyan dyan sa Hong Kong, as in daan-daan libo yata eh. Oo, kaya unahan na lang, first come first serve na lang mga bossing. At ayun nga, balita ko, marami nga nagme-message sa akin na maaga pa lang pupunta na kami, madilim pa. Syempre linggo pa naman yan. Alam niyo naman pag linggo talaga yung mga kababayan natin walang pasok ng linggo. Yan yung mga panahon na talagang sila ay nagtitipon-tipon. Minsan nagkakaraokean sila sa may hagdan. Oo, kung saan sila abutin, doon yan sila. Minsan nagsasabunutan yan sila. Minsan nagsasabunutan yan sila dyan sa may hagdanan. Pwesto ko yan, pwesto ko yan. Minsan naman yung mga kababayan natin mga Pilipino nakikita-kita dyan. Hoy, inagaw mo ang boyfriend ko. Sabunutan na yan kasi balita ko, dyan daw sa Hong Kong, mas madami daw ang mga OFW na babae kaysa sa lalaki. Kaya daw yung mga OFW dyan ng mga lalaki, Diyos ko po, feeling nila sila si Piolo Pascual. Kaway-kaway nga pala sa kaibigan ko si Jojo de Guzman. Kala na si Piolo, pinag-aagawan daw sila. Oo, kaya nga madami daw mga kaya nga daw dyan sa Hong Kong, madami daw mga, mga balaki. Yung mga babaeng lalaki. Kasi daw, minsan, nag-aagaw kahit daw sa tibo, nag-aagawan daw yung mga kababayan natin, mga naipi dyan. Kayo nga, tumigil nga kayo, ha? May mga pamilya kayo sa Pilipinas, ha? Salamat din salamat din po sa mga may nag-send sa akin ng GCash kanina. Maraming salamat dun sa nag-send sa akin ng GCash kanina. Alam ko mapapanood mo to. Kay Maricho Hanawa ng Japan. Ayan maraming salamat kay Maricho Hanawa ng Japan sa iyong pag-GCash kay Boss Dada. Mabuhay ka. At sa lahat ng mga mag-share ng kanilang blessing, maraming salamat sa inyo. At ano pa nga ba? Abay, huwag na natin patagalin. Simulan na natin ang burautan. Magandang gabi, umaga, tanghali. Sa lahat ng mga kababayan natin. Nandito na naman po si Boss Dada. At tayo na naman po yung magkukwento. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Marami tayong pag-uusapan ngayon. Hindi naman, isa lang ng pag-uusapan. Ito si Barbers. Gusto ko lang bigyan ng pansin itong
ating pinakamagiting na congressman na balimbing dito sa Pilipinas. Kung saan dati yung kupal na yan, pro Duterte yan, dati yung kupal na yan, nakikinabang pa yan sa mga vloggers ng Duterte. Minsan pag may mga nagagawang matino yung mga vloggers ng Duterte, kasama pa yung nagtatanggol niyan sa mga Duterte, hindi ba? So ngayon, nung mahina na mga Duterte, at ang Duterte ay target na ng destabilisasyon, ng pangyuyurak sa mga pagkatao, nung naging biktima na po sila ng public shaming, eto na mga bossing, eto na si Barbers. So bigla na siyang naging baliktad. Noon medyo pitik-pitik lang, biglang naging all out. Putang ina, hindi lang siya ngayon gigil sa mga Duterte, putang ina, nagigil din siya pati sa mga vloggers ng mga Duterte. Ako, I am proud. Ako, proud ako mga bossing. Proud ako talaga na matawag na Duterte vlogger. Kasi ako naman talaga, hindi naman talaga ako nag-vlog. Para kay Leni Robredo, para kay Bongbong Marcos, putang ina niyang pakialam ko sa dalawang ulul na yan. Ako yung nag-vlog talaga para dahil alam ko darating yung araw na kailangan ng tulong ng mga Duterte at kailangan magkaroon ng boses na haharang sa lahat ng mga sa lahat ng mga kakalaban sa Duterte. And I know na even before ako mag-start mag-vlog, ako ay talaga namang matindi ng pakikipag-away at pakikipaglaban ko para sa mga Duterte on my personal capacity sa social media. Ako talagang laging na yung aking Facebook page, nako, laging nasususpend yan. Hanggang ngayon, yung personal account ko, ginagamit ko pa rin yan. Talagang kung mag-comment ako sa mga dilawan tae pages, sa mga mainstream media, may mga twisted silang narrative, ay talaga naman, pinupuntahan ko talaga yan. Pakyuhan kung pakyuhan yan. Tsaka minsan may mga sumusubok pa sa akin sa Facebook, nagme-message pa sa akin ng mga kupal. Akala naman yun nila, atrasan ko sila. I have the whole day. Pag mumumurahin ko kayo sa Messenger. So ako talaga, you can always classify me as a Duterte supporter. Yes, I am a Duterte supporter. Why am I supporting the Dutertes? Kasi sila lang po yung politiko, yung political clan na alam mong nagmahal, nagtrabaho at talagang concern sa bayan. At kapag ka ang tao concern sa'yo bilang isang Pilipino, kailangan ibalik mo yung pagiging concern nila by being loyal to them as well. And kaming mga banateros will always be loyal to good government or to good governance. Whoever is in the government that is doing their mandate, kung sino man ang nasa gobyerno in the future na gagawa ng kanyang trabaho, regardless kung anong niyan, kung anong pangalan niyan, anong apelyido niyan, susuportahan natin yan basta ang ating service standard ay mala Duterte. Halimbawa, si Pacquiao maging presidente in the future. Tapos, magtatrabaho siya na parang mala Duterte. Lalabanan niya insurhensya, korupsyon, droga, lalabanan niya. Tapos, itatawid niya tayo mula sa third world country, kahit man lang second world country. Ipaglalaban ko rin ang palitan ng mukha yan si Manny Pacquiao. Basta ang isang lingkod bayan, ginawa niya yung kanyang mandato, nilagpasan niya pa yung kanyang mandato, at talaga namang ipinakita niya yung pagmamahal niya sa bayan, wala tayong dapat na gawin kundi mahalin yan, itaguyod yan, at protektahan yan. Halimbawa naman, maging si Leni Robredo naman, naging presidente. Tapos, yung ine-expect natin, ginawa ni Leni Robredo, mas magaling pa siya kay Duterte. Mas nalagpasan niya pa lahat ng mga magagandang nagawa ni Duterte. Bigla tayo nagkaroon na ng mga maglift na mga tren. Connected na yung mga
isla natin, tapos mga airport natin, first class na, world class na. Tapos hindi na tayo taggutom, hindi na tayo nag-a-abroad para kumita para sa pamilya natin dito pa lang sa Pilipinas. Kumikita na tayo, hindi na yung mga ibang lahi na yung binibigyan natin ng mga trabaho dito. O kung magiging ganon, gagawin ganon nila, pagtatanggol natin si Leni Lugaw. Pero kung kahit alimbawa naman, biglang naging presidente si Robin Padilla. Halimbawa, naging presidenteng kaibigan natin si Robin. Ine-expect natin, mala Duterte yan. Tapos biglang nagnakaw. Bukod sa nagnakaw, putya yan. Puro iskandalong pinagagawa, ang pinakamasaklap, nagdroga pa, lumami ang droga, dumami ang kriminal. Lalo naging traffic, nasadlak tayo sa napaka-dilim na tadhana. Putangin na niyan, kahit kaibigan natin yan si Robin Padilla, talagang araw-araw natin mumurahin yan. Loyal tayo sa mga Duterte, pero dapat ang loyalty natin, first and foremost, sa bayang Pilipinas. Dapat sa Pilipinas tayo talagang loyal na loyal. Kung sino ang sisira sa bayang Pilipinas, murahin natin mula ulo hanggang pa mga putang ina niyan. Pero kapag ang bayang Pilipinas pagagandahin kahit sino pa yan, dapat samahan at ipagtanggol natin yan. Etong si Barbers, putang ina niyan. Itong si Barbers na napakakupal. Bakit kupal? Dati nung magagaling ang mga Duterte, maganda ang war on drugs ng mga Duterte, putang ina, tuwang-tuwa ang mokong na ito. Ginamit pa nito ang mga pangalan ng mga Duterte para makapangampanya. Marami nga itong mga pictures dyan sa Siargao, nangangampanya siya. Ang t-shirt niya, Inday Sara. Sobrang kapal ng mukha mo, Barbers, tapos ngayon kaaway ka na nila at hindi lang sila. Utangin na pati yung mga vloggers na dating mga kakampi mo, gusto mo pang patahimikin, hinayupak ka. Kaya nga, kung ako sa inyo, mga taga Siargao, Surigao, kung ako sa inyo, putangin na, wag nyo nang iboboto yan. Walang ginawa sa buhay yan, kundi mag-hearing yan. Noon, binibigyan ko pa ng benefit of the doubt yan. Pero nung biglang nagkaroon na ng Quadcom, putang ina, nung nagkaroon ng Quadcom, biglang naging baliw yan okay naman yan nung mga unang 2 taon, tapos biglang boom, nagkaroon ng Quadcom. Nung nagka-Quadcom, putang ina, tinubuan ng sungay. Ewan ko, siguro, sabi nga nila may bigayan daw na pera dyan. Siguro, totoo yung may bigayan na pera. Bakit? Putang ina, kasi nagbago nagbago, parang mas galit ka, mas yayaman ka, parang ganun ang deal. Ngayon, etong Quadcom na to, ang daming ginawang kabalbalan nito. Ang daming sa tingin natin, maling pinaggagawa rito. War on drugs. Inimbestigahan yung war on drugs. Mantakin nyo nagsimula itong investigasyon saan? Kay Alice Guo. Doon lang kay Alice Guo nagsimula. Putangin na, ang ending, Duterte na. Bali-balita, hindi ako sure kung totoo, 10 milyon daw kada hearing. Bawat isa, tapos kung babanatan mo Duterte, may bonus pa. Hindi nila na-connect. Hindi nila na-connect itong issue ni Alice Guo kay Pangulong Duterte. Nahuli na nila si Alice Guo, tapos hindi nila ma-connect sa mga Duterte. Dahil di naman talaga kilala ng mga guwang mga Duterte. May picture lang, pero hanggang dun lang, picture lang. Pero hindi talaga sila magkakilala. So hindi nila ma-connect. Na-connect nila kay Harry Roque. Pero from Harry Roque, hindi na nila ma-connect kay Pangulong Duterte. So eto ngayon, nahuli na nila yung sila Alice Guo, yung mga kasamahan ni Alice Guo. Hanggang biglang naging dead end na. Wala na. Hindi na nila alam kung saan napupunta yung kaso. Putang ina, biglang nagkaroon na ng war on drugs hearing, ang hayop. Siyempre, alam na natin. Putang ina yan. Pinwersa yung dalhin sa war on drugs. Yung war on drugs na yan, yung Davao Death Squad, panahon pa ni Trillanes, hiniring na yan sa Senado. Wala nga nangyari. Tapos inulit na naman nila ngayon. Parehas na istorya, parehas na mga supporting cast, parehas na copy-paste. Ika nga, yung mga testimonya.
Same. Kung ano yung testimonya doon sa Senado, ganun din yung testimonya dito. Meron pa ngang pahubaran, patinginan ng tato eh. Di ba nung sila Trillanes dyan sa Senado? Wala nga nangyari, tas ngayon nandito. Nagkabistuhan 16 years si De Lima dyan sa DOJ. Mula sa Commission on Human Rights, DOJ hanggang senador, putang ina, walang naisampang kahit isa. Nakaso sa 15 taon niyang tinatrabaho ang mga Duterte. Isipin nyo na lang yan. Tapos ngayon, nung napunta na dyan sa hayop na Quadcom na yan, putang ina, yun na. Pogo, narco-vloggers, putang may mga ganun na. Bigla, putang ina, napunta na sa mga vlogger. Yung attention nila, bakit? Paano? Pinapanay-panay sila ng mga vlogger. Nung unang yabang-yabang pa nitong barbers. Sabi, you can do better, galingan nyo pa, gumaganon pa. Pero putang ina niyan, kalaunan, bading pala. Kalaunan, biglang putang ina, biglang ginamit na yung kapangyarihan, ginamit na yung pagiging congressman. Puta, gusto nang i-regulate ang social media. Bakit? Hindi nyo kayang kontrolin social media? Ang social media, hindi katulad ng media, no, na merong prangkisa na pinapain nyo sa kanila. Ibahin nyo kami. Putang ina, hindi nyo kami kaya. Kung ang mainstream media nahawakan nyo sa liig, ibahin nyo ang mga vloggers. Oo, maaring may mga vloggers kayong nababayaran, yung mga tao ni Boss Toyo. Oo, yung mga pinagkukuha ng yung mga hip-hop na mga vloggers at saka yung mga vloggers na mga tanga ni Bongbong. Kaya nyong bayaran yan, pero kami hindi nyo kami kayang bayaran. Mas lalong hindi nyo kami kayang takutin. O hindi ba? Kaya ito, pakinggan natin mga bossing, itong pagsasampa ng kaso ng mga Noisy 37. Kilala niyo yung Noisy 37? Yung Noisy 37, oo, yan po yung mga narco-vloggers at saka mga pogo vloggers na ipinapatawag dyan sa Kongreso. Dahil masyado daw maingay, kaya nga Noisy 37. Hindi natin sila sinipot kasi matalino tayo. Bakit? Bakit kami pupunta sa Lions Den? Putang ina, mga gutom na leon kayo. Ano kami? Tanga? You may be alpha, but we are not dumb. So anong ginawa natin? Pumunta tayo sa Supreme Court, humingi tayo ng tulong sa Supreme Court, pinasasagot na sila ngayon ng Supreme Court. Puro pa, kapalpakan ng Congress, ang dami. Kapalpakan ng Congress ang dami. O pinag-explain sila tungkol dun sa blankong item GAA. Pinag-explain sila dito sa freedom of expression. Ngayon pinag-explain din sila dun sa impeachment. Tangina, punong-puno sila ngayon ng kaso. Talagang in demand ang ngayon. In demand ang tawag din in demand ang Congress ngayon, mga bossing. So, ang ginawa niya, syempre, dakdak pa rin siya ng dakdak siya ng dakdak. Gigil na gigil siya. O anong ginawa natin? Nag-usap-usap. Kasi sabi ko nga sa inyo, kaming mga vloggers, kaming mga DDS vloggers, bagamat iisa ang aming minamahal, ang aming idol, si Duterte lang, hindi kami talaga magkakakilala. Magkakakilala kami sa mga vlogs namin, but hindi kami personal nagkikita, personal magkakilala, nag-get together, walang ganun. Pero dahil sa ginawa nito ni Barbers, nagkaroon kami ngayon ng avenue, nagkaroon kami ngayon ng komunikasyon, nagkuha ng kami ng number. Ngayon magkakaibigan na kami, mas solid kami ngayon. So dahil sa katarantaduhan ni Barbers, yung dating watak-watak na mga DDS vloggers na kanya-kanya ng tirada, ngayon, putangin na, magkakaisa kami, magkakaibigan kami. Magkakakilala kami ngayon, nagkaisa kami. Na putang ina, mali itong ginagawa sa atin itong tarantadong to. Nilalagay niya tayo sa bingit ng kadelikaduhan. Mantakin mo. Sabihan ba naman na narco-vloggers tayo at saka pogo vloggers? Kundi ba naman gonggong yan? Ginawa niya yan outside ng parliamentary immunity, which is nagpa-interview yung ulul na yan. Kaya ngayon, kinasuhan natin siya, dinala natin siya doon sa tamang avenue, which is yung level yung playing field. Dito magkikita tayo, parehas tayong magkikita, akusado ka, kami ang nag-aakusa sa'yo. Diba? So dito tayo magkita, dito tayo maglaban.
Hindi tayo magkikita dyan sa basketball court nyo, sa inyo basketballan. Sa inyo lahat. Tangin na, sa inyo referee. Paano kami mananalo dyan? Dito, at least dito, may mananalo, may matatalo. Eh dyan sa kamera, putya, wala kayong talo dyan. Kami lang ang laging talo. Yung pinapatawag nyo as resource person, yun lang yung matatalo. Kayong mga congressman, lagi kayong panalo. Eh dito, putangin na yan. Oh. Ito talaga basketballan natin. Oh, ikaw yung kalaban namin. Dito tayo ngayon maglaro-laro. Kaya nga sinasabi niya takot naman kayo sa Tricom. Tangin na, takot talaga kami sa Tricom. Oo sir, takot kami sa Tricom. Bakit? Putang ina, ikaw may hawak ng martilyo. Eh dito, iba may hawak ng martilyo. Takot ka ba dito sa korte? Bakit ka takot sa korte? Hindi mo kayang impluwensyahan. Kung talagang matapang ka, harapin mo itong mga demanda mo sa korte. Hindi lang isa to, napakarami nito, sir. Sabi ko nga sa'yo, you open the door. Hindi mo kami pwedeng ibuli-buli. Hindi mo kami pwedeng putangin na tadyak-tadyakan, konyat-konyatan, katulad ng mga bobong vloggers na binabayaran ng mga taxpayers money. Katulad ng mga vloggers ng administrasyon. Hindi kami katulad ng mga tanga na yan. We use our brain. Kaya nga, gigil na gigil kayo sa amin kasi nga, pag nagvo-vlog kami, sapul kayo hanggang mga tumbong ninyo masakit. Kaya nyo nga i-regulate, kaya nyo nga gustong patahimikin kasi wala kayong control. Hindi kami pwedeng kontrolin, sir. Hindi nyo kami may kakahon. Kahit na anong gawin mo, gumawa kayo ng batas na mag-register kayong mga ulul kayo. Basta kami, ipapractice namin yung aming kalayaan sa pagpapayag. O kung ayaw nyo mamura, ayaw nyo masita, magsilayas kayo sa posisyon. Hindi nyo deserve ang sweldo ng taong bayan. Lalong-lalo na, hindi nyo deserve yung kayamanan na nakukulimbat nyo sa bayan. O, pakinggan natin itong balitang ito. O, at ating tingnan ang sagot ni Kumag na si Barbers. Sinampahan ng patong-patong na kasong libel si Representative Ace Barbers ng ilang social media influencers sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong Miyerkules, March 5, 2025. Kabilang sa mga nagsampa ng kaso, sina Dr. Lorraine Badoy, Attorney Trixie Cruz Angeles, Crisette Chu, Kathy Binag, Joey De Vivre, MJ Kiambao Reyes, Mark Anthony Lopez at iba pa. Nag-ugat ang reklamo matapos akusahan ni Barbers ang grupo bilang mga narco-vloggers at may koneksyon umano sa Pogo. Mga paratang na mareing nilang ang yabang niya nun ha. Oo, napakayabang ni Barbers nun nung binabansagan niya kami sa interview niya. Ang yabang niya nun. Oh, mga narco-vloggers, mga takot yung mga yan eh. Malalakas na ang loob ng mga yan. Kala mo lasing ang puta eh. O tangin na, takin mo mga babae kalaban mo, Barbers. Ano ka bakla? Mga babae kalaban mo kung magsalita ka. Tapos pati yung pastor na panay ang labas ng dila sa internet, gigil na gigil kay Joey De Vivre, babae. Pastor ka, tanda-tanda mo na tapos pumapatol ka sa babae. Alam mo maganda nga yung sinabi ni Basti dito eh. Ang sabi ni Basti Duterte, tanginan nyo kasi. Ang dami nyong daldal, kayo yung nauuna, salita kayo ng salita. Putangin na kung sino-sino yung mga pinaparatangan nyo. Tapos kapag yung taong bayan ang gumanti sa inyo, gigil na gigil kayo. Total din naman, sinabihan nyo sila ng mga fake news sila. Sinabihan nyo rin naman kami ng mga fake news kami, ng mga narco-vlogger kami, ng mga pogo-vlogger kami. Dapat hininto nyo na dun. Nag-akusa na rin lang kayo nang wala kayong hawak na ebidensya eh. Hindi ba magkakandak pa lang kayo ng hearing? Kaya nga kayo magkakandak pa lang ng hearing dahil wala kayong pinangahawakan patungkol dyan sa mga litanyan yung pogo vlogger, narco vlogger eh. So nagbigay na rin kayo ng inyong katarantaduhang fake news na itong mga pinapatawag nyo konektado sa mga sindikato. Hindi dapat iniimbestigahan nyo rin yung mga sarili nyo dahil mga sinungaling din kayo. Kaya nga sinasabi ni Basti dito, you should have stopped there. Huminto na sana kayo doon. Nung tinawag nyo itong mga vloggers ng kung ano-ano, huminto na sana kayo doon. Pero hindi. Putang ina, gagamitin nyo pa yung kapangyarihan nyo bilang congressman para ipatawag itong mga to, para hiyain sila dyan. Sino kayo? Unang-una sa lahat, kami. Ang dapat naghihiya talaga sa inyo. Bakit? Dahil putang ina, pasahod kayo ng taong bayan.
Oo, wala kayong karapatan na gawin sa amin yan. Unang-una sa lahat, putang ina, ni ayuda, wala kami nakukuha sa inyong mga ulul kayo. O tapos ngayon, sisitahin kayo, mag-iiyak kayo. Representante kayo ng taong bayan. Dapat nakikinig kayo sa hinaing ng taong bayan. O sasabihin nyo naman, marami namang natutuwa eh. Ilan lang naman kayong walang kasiyahan sa mundo. Walang kasiyahan sa buhay. Kayo lang naman ang hindi masaya eh. O, kung kami lang hindi masaya, ba't pinapansin nyo pa kami? Kung mas marami naman palang masaya sa inyo, kung mas marami naman palang natutuwa sa trabaho nyo, but why bother calling us there? Na 30, 34, 37, 40? Ba't nyo pa kami papatawag dyan kung mas marami naman palang naniniwala sa inyo, sa amin wala? O hindi ba? So it just means, ang ibig lang sabihin nito, barbers, talagang sakit na sakit ka na, nararamdaman mo na yung hinagpis, yung hagupit, yung balik sa iyo ng tao. Nakakala mo sobrang linis at sobrang talino mo na hindi mo alam, ultimong mga constituents mo dyan sa Surigao, pinagkakanulo ka na. Pinapasahan kami ng mga kung ano-anong mga chismis tungkol sa inyo. Mantakin mo. Pati utang ng misis mo nakarating sa amin. Pati utang ng misis mo nakarating sa mga vloggers. Ganun kayo kadumi. Tapos maglilinis-linisan kayo pagka lumalabas ang mga baho ninyo, gigil na gigil kayo sa mga vlogger. Gusto niyo yung mga vlogger patahimikin o ano pa? Ayon sa kanila, walang basehan ang mga pahayag ng kongresista at labis itong nakakaapekto sa kanilang reputasyon at kabuhayan. Dahil dito, ang gaganda naman, di ba? Puta ka, nakita mo naman, Kati Binag, Pak, MJ Kiambao, Joy de Vibre. Oh, ang gaganda, si Trixie Cruz Angles, si Crisette Chu. Wala pa kami dyan. Oh, imaginein mo. Hintayin mo yung sa amin. naghain sila ng kasong libel para ipagtanggol ang kanilang pangalan at pananagutin si Barbers sa kanyang mga alegasyon. Maging epekto po nito sa mga samahan po ninyo since kayo nabansagan po ng Norco and Togo? Siyempre may kasama na diyang pangamba, sleepless nights. Siyempre nag-aalala sa mga kamag-anak, sa mga pamilya. So, alam nyo, totoo yan. Kasi nung nangyari to, actually, nung nagpapatawag na si Barbers ng mga vloggers, umuwi ako sa nanay ko at saka tatay ko. Kasi alam ko talaga nakakabahan sila. Kasi nakatutok din sila sa mga nangyayari sa Pilipinas eh. So umuwi ako one time. Sinabi ko na, Ma and Pa, huwag kayong mag-alala. Kasi pinasok ko to eh. Kung pupunta ako dyan at ikulong man nila ako dyan, huwag kayong mag-alala. Hindi naman habang buhay yan. Lalabas din naman ako siguro. Talagang ito'y parte ng aking pakikipaglaban para sa magandang Pilipinas, para sa malinis na Pilipinas. So be it. Kung isa ito sa maging kabayaran, makulong tayo, o mamatay tayo, siguro, yun lang talaga, hanggang doon lang talaga buhay natin. Yun ang sinabi ko sa aking mga magulang. Pero sabi ko, huwag kayong mag-alala kasi ready ako. Huwag kayong mag-alala kasi kung makukulong ako, okay ako. Kasi alam ko na nakulong ako para sa bayang Pilipinas. Hindi yun pagiging martir, sabi ko sa kanila. Pero kailangan na eh. Kailangan na, kung hindi kami magsasalita, mas lalo mapupunta sa kademonyohan tong bayan natin Pilipinas. Kaya sabi ko sa nanay ko, nakaset na ako, sinet ko na talaga eh. Sabi ko, ganito ang gagawin natin. Kasi syempre ako nagbibigay ng allowance sa parents ko. So sabi ko, ganito gagawin natin. Meron na akong nakaalat ng allowance ninyo kung sakaling makulong ako 1, 2, 3, 4 months. Kasi syempre bibilangin mo hanggang matapos ang eleksyon eh. Kasi magpapalit lang ang makakalabas ka lang. Halimbawa, kinulong ka nila for contempt. Tingnan mo si Grijaldo, 3 months na nandiyan dyan sa kulungan. Diba? Kasi may kapangyarihan sila na kahit na ang maximum lang 10 days, kaya kanilang ipitin dyan ng hanggang ganung katagal. Sinong gagong pupunta sa putang inang ngiring na yan? Kung ito ngang nagtatrabaho ng maayos na si Grijaldo ba yan? Yung si Kernel. Puta, 3 months, walang sweldo. Isipin mo naman, 3 months, walang sweldo. Kinulong nyo na, unconstitutionally, wala pa siyang sweldo. Lumaban lang siya para sa Pilipinas, ha. Nanindigan lang siya dun sa kanyang
pahayag doon sa Senado. Nakakulong siya ngayon, 3 buwan na. Hindi tama pa ba yan? So sabi ko, gagawin din yan sa amin. At ang gagawin niya sa amin baka worse pa. O kaya sabi ko, syempre, kung halimbawa makukulong kami ng March, April, May, June, sa ano pa yan, sa June pa yan. Pagtapos ng eleksyon eh. So 4 na buwan. O sabi ko, 4 na buwan lang yan. O so sinet ko na, sabi ko, ito na yung magiging allowance sa 4 na buwan. Sabi ko, magiging mahirap pero iraraos natin. Yun ang sinabi ko sa mga magulang ko. So talagang, ano na rin kami, nag-prepare din talaga ako. It's just that, buti na lang matatalino etong mga kasamahan namin, and sinabi talaga nila sa amin na we go down as a team. Pinagsama-sama din lang naman tayo, kinlassify din naman tayo, pinrofile din naman tayo, di magsama-sama na tayo at kumilos na tayo ng magkakasama, at kaya ayan, no, hindi ba, nabuo yung Noisy 37. Namin sa mga trabaho ng ibang mga nandito, and as well to our social media accounts. May iba sa amin na monetized yung social media. May danger na matanggal pagka may fake news. So ito nga po yung pagko-connect na walang kabasihan talaga. Ito ay isa sa mga basihan para dun sa pag-file ng kaso ngayong araw na ito. Ayan, yung di ba, nag-file. O, tingnan nyo ang sagot nung Mokong, ha? O, tingnan nyo ang sagot nung Kupal na si Barbers na putang ina, nuknukan ng yabang ang hayop. Akala mo walang bahong itinatago. Sana walang to? Wala bang tong bilyonaryo? Wala bang copyright to? O, sana walang copyright to. Pero sige, play natin to. Bumuelta si House Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers matapos siyang kasuhan ng libel ng social media vloggers. Paglilinaw ni Barbers, bumubuo lamang sila ng batas para masawata ang fake news. Utang na bumubuo ng batas para masawata ang fake news. Gago rin, no? Dalawa lang kasi yan. Merong akusasyon at merong kontra-akusasyon. For example, I will say, ganito ka. O, anong dapat mong gawin? Deny. Kung may ebidensya ako, di pabulaanan mo yung ebidensya ko. Plain and simple. Yun lang naman yun. And let the people decide kung sino paniniwalaan nila. Ikaw ba o yung isa? Ganun lang naman yun eh. Ano pang batas ang magagawa nyo sa fake news? Unang-una sa lahat, who will classify the news as fake? Di ba? O kita ninyo, nagkaroon ng diyan sa Facebook, nagkaroon ng sorry. Ang tawag diyan nagkaroon ng verifiers diyan sa Facebook, yung fact checkers. O anong ginawa ng mga fact checkers? Putang ina, lahat ng mga pro Duterte accounts, putang ina yan, pinag-suspend. Di ba? Aabusuhin lang yan. Gagawa kayo ng batas na kayo mismo yung aabuso. Pinagsasabi nyo, meron na tayong mga matitibay na mga batas sa Pilipinas. Nandiyan na yung batas para sa libel, batas para sa slander, batas para sa cyber libel. Ang dami ng mga batas na ginawa. Kung sa tingin ninyo, damaging yung balita against you, you can always utilize those. You can always file cases. Gumagana ang mga korte natin. Pero yung ipatawag nyo dyan sa committee ninyo, tapos bababuyin nyo dyan, hihiyain nyo dyan, puta, hindi kami papayag na gawin yun. Oo, hindi kami papayag, diretso. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Hindi na ikinagulat ni Quadcom Overall Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsasampa ng kasong libel laban sa kanya ng mga social media vlogger. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Barbers na kahapon lang yan nalaman ang naturang kaso. Sabi ko nga, kasama naman yan Siyempre, takot yan mga yan humarap sa TRICOM. Takot yan mga yan. Talagang takot kami humarap sa TRICOM. Oo, pero hindi kami takot sa'yo, Kupal. Oo, Kumag, hindi kami takot sa'yo. Putang ina, sa presidente nga ng Pilipinas, di kami takot sa'yo pa. Kinukupal nga namin yung presidente ng Pilipinas, kino-call out nga namin yung presidente ng Pilipinas, pukin ng ina sa'yo pa.
kami takot sa'yo? Kaya kung nakakalala, kung ikinakalago ng pagkalalaki mo, na ulit-ulitin mo, takot kami pumunta sa TRICOM, hindi kami tanga na pupunta kami sa TRICOM para baboy-babuyin mo kami. Hindi. Doon tayo mag-usap-usap sa korte. Kung talagang may ebidensya ka laban sa amin, alam mo kami ay mga narco-vloggers, binabayaran kami ng mga drug lord sa Pilipinas, patunayan mo ngayon sa korte yan. O ngayong ka magyabang, putang ina mo ka. Ngayong ka magyabang, sabihin mo ngayon sa programa na yan, narco-vloggers kami. Sabihin mo ngayon, pinopondohan kami ng pogo. Bilis, sabihin mo ngayon. O ba't hindi mo na masabi? O wala ka pala, takot ka pala eh. O ngayon, sasabihin mo sa kami na takot kami sa TRICOM, takot talaga kami. Bakit? Puros kayo mga gago dyan eh. Puros kayo mga tarantado dyan. Puros kayo mga abusado dyan. O yun, at least ang tingin namin sa inyo. O ba't kami pupunta dyan? Ano kami, tanga katulad nyo? O matalino ang mga Duterte vloggers. Anong ginawa nila? Dinaan nila saan? Sa korte. Kung saan, patutunayan mo lahat nung akusasyon mo na kami ay hindi mga na kami ay mga bayaran ng mga narcotics at saka ng mga pogo. Yan ang problema mong malaki ngayon. Yan ang problema mong malaki. Because you will have to show yourself there and you will have to prove na narco-vloggers nga. Ngayon, sabihin mo ngayon, matapang ka? Sabihin mo ngayon, narco-vloggers and pogo-vloggers naman talaga yung mga yan eh. Sabihin mo, bilis, kung matapang ka. In fact, ang kanilang basis for filing a libel case against me is a pure harassment case. Ba't hinaharas ka na? Meron bang matapang na nahaharas? Kala ko ba tapang-tapang mo? Kami na ngayon takot, kami pa yung nangaharas? Hindi ba sinabi mo, takot kami humarap sa'yo? Takot kami sa'yo, tapos hinaharas ka namin? Anong contradiction class? Ano ba naman yung barbers? Putang ina. Kalalaki mong tao kung ano-anong pinagsasabi mo. Kanina sabi mo, takot kasi yung mga yan humarap eh. Tapos ngayon naman, hinaharas ka. Takot kami sa'yo na hinaharas ka namin? Meron bang takot na nangaharas? Ano sinasabi ko sa'yo? Hindi lahat ng tao, putang ina, kaya nyong gagu-gaguhin. Hindi lahat kaya nyong totoy-totoyin. Hindi lahat. Ang mga Pilipino, pag nagsama-sama yan, maingay talaga yan. Pinagsama-sama mo kami 37. Pantaki mo na nahimik kami lahat, nagva-vlog kami. All you can do, pag narinig mo yung vlog namin, sinisiraan ako nitong putang ina nito. Kasuhan ko nga to. Plain and simple. Kung ayaw mo namang kasuhan dahil sasayangan ka sa ayaw mo mabawasan yung kayamanan mo, putang ina, hindi ko na panoorin to, i-block ko na to. Block ko sa Facebook, block ko sa YouTube para hindi ko makitang hayop na to. Plain and simple, barbers, di ba? Pero dahil importante sa yung image mo at alam mo maraming nanonood sa amin, we are talking about millions and millions and millions of subscribers pag pinagsama-sama mo. Yun ang pinakamalaking pagkakamali mo. Yung ni-unite mo kami. Para lang mahinto yung investigation. Kaya haras ka para mahinto yung investigation? Ihinto mo ba yung investigation? Kung hindi mo ihinto yung investigation, hindi ka hinaharas. Oo. Yung committee hearings ng TRICOM. Pinabulaanan din ni Barbers na may pinangalanan siya sa ba't ngayon takot ka na? Bakit noon ay yabang-yabang mo? Mga narco-vloggers yan, pogo-vloggers yan. Tapos ngayon bigla mong, wala naman akong pinangalanan bading ka pala eh. Wala ka pala, ba't mo pa kami pinapatawag dyan? Hindi mo naman pala kami pinangalanan, ba't kami pinapatawag dyan? Walang iya, akala ko para matapang nga tao to. mga vlogger. Tinawag ko raw silang narco-vloggers at pogo-vloggers. Totoo. Meron akong statement doon sa aking privileged speech na these vloggers who continuously... Sino nga yun? Di umamin kami. Karen, meron talaga akong privileged speech. Hindi yung privileged speech mo, sir.
Wala kaming paki sa privilege speech mo kasi pasok yan sa parliamentary immunity mo. Yung mga interviews mo, doon ka nagkamali, epal ka. Epal ka, gusto mo magbida-bida, panay ang sagot mo sa interview, nagkamali ka, putang ina, binitawan mo yung mga binitawan mo sa halls of the Congress. O hindi na pasok yan. O kaya ngayon, yari ka, you have to prove in the court that yung Noisy 37, pogo vloggers, saka narco vloggers. Yun ang problema mo malaki. Through fake news or peddle fake news against the government, against anybody in government, seems to be funded, no, by Seems to be. Seems to be. Wala ka pa palang alam eh. Hindi mo pa pala napapatunayan eh. Bakit daldal ka ng daldal? Bakit pinrofile mo na kami kaagadas ganun? Wala ka pa naman palang ebidensya. In fact, maghihiring ka pa nga lang para maghanap ng ebidensya. O so ngayon, yan ang problema mo ngayon. Paano mo patutunayan sa korte yan? Yung pinagsasabi mo na, sabihin mo yan sa korte, hindi sa TV. by these pogo vloggers and these narco vloggers. I did not name names. Binubuo ngayon Bopols eh. Ngayon, yabang-yabang ngayon. Ano ka? Takot ka ngayon. Noong nakaraan, yabang-yabang mo, makapagsalita ka, makapaghamon ka dyan. Pero banat mo ngayon, I did not name names. Pero puta na, lumabas yung mga pangalan namin lahat doon sa mga report sa TV. Anak ng tinapay ka, oh. sa Kamara ang isang panukalang batas na layong magka-framework para magkaroon ng batas laban sa fake news. Pero matatandaang hindi dumalo ang ilang social media influencers at dumulog sa Korte Suprema para ipatigil ito. We still need more, no? Kaya nga gusto namin sana, itong mga vloggers na ito, na Ano ang mga vloggers na ano? Vloggers na ano? Sabihin mo, Pogo vloggers, saka ano, ba't di mo na masabi? Dati, lakas ng loob mo sabihin Pogo vloggers at saka mga narco vloggers. Ba't ngayon, di mo na masabi? Kailangan mo kami ngayon para saan? Biglang kailangan mo na kami ngayon para dyan sa batas. Hindi na. Kayo na, matatalino kayo eh. Wag nyo na kami pilitin. Magpunta dyan. Kaya nyo na yan. Putangin na kahit sino naman nandiyan dyan eh. Sa sobrang lalaki ng mga utak nyo. Hindi nyo pa ba kaya ng kayo lang yan? hindi naman guilty because they probably felt alluded to. Wala namang kami sinasabi. Di ba? Wala namang kami pinangalanan. So, kaya nga dapat mag-contribute sila. No? Kung so para sinasabi nga niya, kung ikaw, halimbawa ikaw sinabihan ka, magnanakaw ka. Tapos, hindi ka nagalit. Putang ina, magnanakaw nga to. Dito magnanakaw. Pero pagka magnanakaw ka, tapos, kasi sabi magnanakaw ako, ha? Ano? Ha? O, ba't nagagalit ka? Magnanakaw ka ba? Hindi. O, ba't nagagalit ka? Hindi ka naman pala magnanakaw eh. Ba't nagagalit ka? Parang gano'n sinasabi niya eh. O, yun naman pala eh. Gano'n naman pala eh. Kung ikaw, hindi ka nasasaktan sa mga batikos namin, bakit panay iyak mo dyan sa Congress? Si Abante, bakit kailangan pang babuin si Joey? Si Joey, magmumura pa dun. Oh, tapos etong mga kasama mong congressman, yung malaking matabang bading yata yan. Oh, na nagsasabi pa na fake you. Fake you. Gumaganon-ganon pa. Oh, anong klase yan? Oh, hindi ba? Putangin na nyo. Lalaking yung tao, mga bading kayo. Mga kupal. gusto nila na maayos ang paggamit ng social media platform. Maayos yung paggamit namin ng social media platform. Sumusunod kami sa palatuntunan. Sumusunod kami sa mga alituntunin. Sumusunod kami sa alituntunin ng Facebook, ng YouTube. Kaya nga yung mga channels namin, up to now, buhay pa. Hindi pa nati-take down. That is because we follow regulations. We follow the rules. We have internal rules. At itong mga platform na to, pinababayaan kaming magsalita kasi karapatan namin yan. Buti pa sila, ino-honor yun. Kayo, wala kayong mga honors. O, hindi ba? At hindi ito magamit para magkaroon ng kaguluhan sa bansa. O, nagagamit ba kami para magkaroon ng kaguluhan sa bansa? Nagkakaroon ng kaguluhan sa bansa pag nagnanakaw kayo, na-expose yun, nalalaman ng tao yun, tapos binubombard kayo ng mura ng mga tao, doon nagkakagulo. Para walang gulo sa Pilipinas, putang ina nyo, wag kayo magnakaw.
para walang gulo sa Pilipinas, putang ina, itigil nyo na yung mga kabalbalan nyo. O pagka itinigil nyo yung mga kahayupan nyo, nagtrabaho kayo ng maayos, gumawa kayo ng mga batas para sa Pilipinas, putang ina, buti kung pansinin pa kita. Tangina, ilang kayong congressman? 300 kayo, bakit pa kita pinapansin? Kasi epal ka eh. Ikaw yung epal eh. Ikaw yung putang ina. Kinakanaan nyo yung mga Duterte. Bait-bait na mga Duterte. O, aminin mo sa sarili mo, hindi ba? Idol mo mga Duterte dati. Ba't ngayon kinukupal mo na? O, ano, dahil utos lang sa inyo? Sir, mali yun. Mali yun, sir. Pilipino ka. Putang ina yung tama. At saka mali, alam mo. Alam mo sa sarili mo na maganda yung nangyari nung panahon ni Duterte. Alam mo sa sarili mo na maganda yung war on drugs ni Duterte. Alam mo yan, sir. Huwag kang magmaang-maangan na parang putang ina. Hindi mo nga tinatouch yung topic na dati I was a Duterte supporter. Hindi mo nga pinupuntahan yun eh. Dahil alam mo, mapapahiya ka dun. Ang dami mong mga videos, ang dami mong mga pictures na you are candidating itong mga Duterte. You are actually offering the Duterte sa Pilipino. At kasama rin, ginamit mo rin ang mga pangalan ng mga Duterte para sigurado ako manalo kayo sa mga posisyon nyo dyan sa mga probinsya nyo. Tapos ngayon, ganyan kayo. Yun lang naman ang pinagtatalunan natin, sir. Wala namang iba eh. Pinagtatalunan natin, kupal ka, manggagamit ka, tapos ngayon gusto mo kaming patahimikin, totoo namang kupal ka at manggagamit ka. Di ba sabi mo pwede ka namang murahin? No, pwede yung murahin, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Naglalabas ba kami ng fake ako? Naglalabas ba ako ng fake news sa'yo? May sinabi ba akong drug lord ka? O sinakyan ko ba kahit minsan yung issue na yung kapatid mo daw involved sa drugs? Hindi na, kami mga banateros, hindi namin yan. Hindi namin sinakyan yan. O ewan ko sa'yo, bakit galit na galit ka? Bakit? Hindi ba, unang-una sa lahat, kung halimbawa may issue sa kapatid mo na drug lord siya, o anong gagawin mo? O di patunayan mo na hindi. Ipa-drug test mo yung kapatid mo. Ipa-TB mo kung gusto mo. O hindi ba, parang presidente lang din ng Pilipinas yan. O gusto nyong matigil yung balita na nag-drug test, nag-drug test, nagdadroga tong presidente. O di pa drug test natin, tapos ang usapan, di ba? O kung ikaw, gusto mo patunayan yung kapatid mo, hindi drug lord, o di patunayan mo sa tao. Ngayon kung ayaw mo, wag, bakit magagalit ka tapos gagamitin mo yung pagiging congressman mo para gipitin yung mga taong nagtatanong lang kung drug lord ka o hindi. Ako hindi naman ako naniniwala ng drug lord to. Kasi yung ama mo, sinubaybayan ko rin yan eh. Yung tatay mo, magaling yun eh. Idol ko din yung tatay mo eh. Hindi ko nga alam ba't ganyan nangyari sa'yo eh. Hindi ko nga alam kung anong pumasok sa kokote mo. Bakit biglang nagka-dimples ka lang ng dalawa eh. Parang naging ganyan na ugali mo. Mali yan, sir. Mali. Yun lang naman ang pinagtatalunan natin dito, sir. Ano ka lang, lumaban ka lang ng patas. Huwag niyong gamitin yung mga kapangyarihan ninyo para mangupal ng tao. Mag-unfollow kayo sa amin, huwag nyo kaming panoorin, huwag nyo kaming pansinin. Kung sa tingin mo, fake news kami, edi huwag ka makinig sa amin. Huwag ka manood, edi block mo kami. Manood ka sa iba, plain and simple. Freedom of choice. Oo, bakit? Ano ba kami? Meron ka lang bang 5 channel sa TV mo sa bahay, tapos ako pa yung channel 1? O kami pa yung channel, yung lahat ng channel, puro mukha namin. Hindi naman, di ba? Meron ka pa, manlaki-laki ng YouTube. Ayaw manood sa akin, manood ka sa iba. O manood ka sa mga Afghanistan. Manood ka sa mga taga-Zimbabwe. O di ba? Ang laki ng mundo ng YouTube. Anak ng tinapay ka, barbers, sinosolve yung problemang wala naman talagang dapat isolve. Sa tinagal-tagal ng buhay, wala pang namatay dahil sa YouTube. Wala pa. Hindi problema ang YouTube. Ang mga YouTubers at saka mga katulad namin ng mga influencers, we influence people kapag kapare-parehas kami ng opinion. It gains traction. Nagkakaroon yan ng traction kapag when I say something and 100,000 people believes me, doon nagkakaroon ng traction yun. Now, bakit may maniniwala sa akin? Baka tama yung sinasabi ko. And kung ikaw yung topic ko, and 200,000 people liked and shared, probably 200,000 people believe na kung ano yung sinasabi ko tungkol sa'yo.
Then, ang dapat na tingnan mo yung sarili mo. If I say kupal si Barbers, tapos maraming nag-share, mga 100,000, 200,000 likes, 200,000 comments, at lahat nag-a-agree dun sa akin. So, ang problema ako? Hindi, ikaw. Bakit? Kasi kupal ka. Kasi kung hindi ka kupal, sasabihin ng mga magkukomment sa amin, hindi kupal yan. Uy, mabait yan. O, hindi ba kasi ganun din ang ginagawa nyo kay Duterte? Ginagawa nyo masama ang mga Duterte. Anong ginagawa namin? Sir, hindi totoo yan. Mabait ang mga Duterte. Sa katunayan nga, itong coming Sunday, magkakaroon pa ng Salamat Duterte sa Hong Kong. Taki mo, 3 years nang wala sa posisyon, pinasasalamatan pa. Diba, Representative Robert Ace Barbers? O, ayusin mo buhay mo, sir. Huwag masyadong mayabang. Matanda ka na, hindi ka na bumabata. Oo, pahina ka na ng pahina. Siguro, kailangan mong medyo i-boost yung ego mo. Pero sir, hindi ka nakalamang sa amin, sir. Bukod kay Barbers, binuweltahan din ni Deputy Speaker J.J. Suarez ang Isa pa yung si Suarez. Wala na tayong pakialam dyan kay Suarez. Yun lang po ang para sa akin. Para sa akin, sir. Kayong mga kupal na mga congressman na matatalo na kayong mga putang ina nyo. Sana matalo kayong lahat. At sana maging mga normal na tao na kayo para pag nagharap-harap tayo sa korte, pare-parehas tayo mga normal na tao. Kung gusto nyo magsuntukan tayo sa Regional Trial Court, pwede rin. Walang problema yan. Kaming mga Duterte supporters, kaming mga Dutertards, hindi po kami natatakot umatras sa kahit na anong laban. Pero alam namin kung hindi kami tanga na magpapabitag sa inyo. Pasensya na, sir, hindi kami ganun kabobo katulad nung mga ibang mga kilala nyo. Malamang, gulat na gulat siya. Gulat na gulat siguro siya. Hindi niya talaga ine-expect itong mga nangyari na to. Pero nangyari na. And sir, ito po yung proper venue. Ito po yung tamang lugar kung saan tayo dapat na naghaharap-harap. Ang babait ng mga yan, mga babae pa lang yan. Antayin mo yung mga lalaki. Yung 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th wave. And when you are not in power anymore, and you will seek assistance from those who are in power, tapos dededmahin ka, bakit? Kasi kupal ka, kasi balimbing ka, well, you did that to yourself. Maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Tayong mga banateros, hindi tayo natatakot kahit kanino. Hindi tayo natatakot kahit kanino. Takot lang tayo sa batas at takot lang tayo sa Panginoon. Mabuhay kayong lahat at sana magsilbing aral ito sa mga nasa kapangyarihan. Weather lang yan, hindi habang buhay kayo ang nasa power. Matatapos din ang inyong mga kabulastugan. Ang gaba, dili magsaba. Kita-kita mga bossing, mabuhay kayong lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili